Noong bandang 2nd century BC, ang Gresya ay bumagsak sa ilalim ng kontrol ng Imperyong Roma. Sa panahong ito, ang mga Grego ay naniniwala sa napakaraming mga Diyos. Bahagi ito ng kanilang Hellenic religion at Greek polytheism, kung saan ay masabing nakapaloob din ang ilang mga gawaing related sa omens at divinations. Kasabay ng development ng Greek civilization ay ang kanilang mga paniniwala. Isa na dito ang patungkol sa Oracle of Delphi. Ang Oracle of Delphi ay masabing malaking bahagi ng kanilang paniniwala at pagde-decide. Bakit? Dahil ang Oracle of Delphi ang kanilang kinukonsulta pagdating sa mga bagay na ito. Sinasabing bago pa man masakop ng mga Romano ang Gresya, ay nariyan na ang Oracle of Delphi bilang gabay. Sa kanilang kasing paniniwala ay kayang malaman ng Oracle ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng isang priestess na tinatawag na Pithiya. Mula sa mga pangkaraniwang tao, nakakataas sa lipunan at mga mandirigma ay kumukonsulta sa Oracle para ma-handle ng maayos ang araw-araw nilang problema. Kasama na nga dito ang kanilang pagsabak sa mga digmaan. Sa isang mataas na bahagi ng kabundukan, itinayo ang templo ni Apollo. Ito'y bilang kanlungan nga ng Oracle. Pero bakit templo ni Apollo ang kanilang itinatag? Isa ito sa mga kinikilala nilang Diyos, na bagaman si Zeus ang kanilang chief of gods. Sa pagbibigay naman ng mga hula at pangitain ay si Apollo naman ang kailangan nilang konsultahin, dahil ito naman ang kanilang god of prophecy at divine communication. Sa mga unang bahagi ng pananakop ng Roma sa Gresya ay hindi naman sila nahigpitan pagdating sa pag-observe ng kanilang mga paniniwala. Bagaman sa paglipas ng panahon ay nagiging mahigpit na rin ang mga ito sa kanila. Masabi o maiihilera sa paganism ang maraming paniniwala ng mga sinaunang Griego. Ang lugar ng Delphi kung nasaan ang Oracle ay binansagang navel of the world. Napagaman kasi ang syudad na ito ay hindi naman kalakihan at hindi rin masabing malakas sa maraming larangan. Ito naman ang naging sentro ng kanilang spiritualismo at kultura. Ayon sa sinaunang alamat ng mga Grego, ang syudad daw na ito ay naitatag ng dahil sa divine power, kung saan ito raw ang napili nitong si Zeus na magiging sentro ng kanyang pamumuno. Parang Vatican sa mga Katoliko at Mecca naman sa mga Muslim. Napakahalaga ng Oracle of Delphi sa mga sinaunang Grego. Pinupuntahan ito ng napakaraming mga tao, kahit nasa mataas na lugar pa ang kinalalagyan nito. Bagaman may mga tala na mayroong mga offering kapag hihingi ka ng pangitain. Speaking of benefits mula sa Oracle, ang propesiya nga. Alam naman natin na kilalang kilala sa kasaysayan ng mga Grego na mga magagaling na mandirigma, lalo ng mga Athenians at mga Spartans. Napakahalaga sa kanila ng sasabihin ng priestess o ng Pithiya. Maganda man ito o hindi, dahil hindi naman lahat ng sinasabi ng Pithiya ay magiging positibo. Depende ito sa magiging interpretasyon, gaya ng nangyari kay Haring Croesus ng Lydia. Sa pagkonsulta niya sa Oracle of Delphi, sinabi sa kanya ng Pithiya na kung tatawid daw siya sa ilog ng Hayley ay guguho daw ang isang malaking imperyo. Walang nakakaalam kung anong ibig sabihin nito. At ikaw bilang humingi ng propesiya sa Pithiya, ikaw na sa iyong sarili ang bahalang mag-interpret ng sinabi nito. So kaya naman ininterpret itong si Haring Croesus ang bagay na sinabi sa kanya bilang positibo, na ang pagtawid niya sa sinasabing ilog ay magdadala sa kanya ng tagumpay laban sa Persian Empire, na sa pagkakataong iyon ay kalaban naman ng kanyang imperyo. Kaso sa kasamaang palad ay siya ang nagapi ng mga Persians at lumalabas sa propesiya na ang imperyo niya pala ang babagsak. Ikinonekta naman ng mga Grego ang kanilang tagumpay sa Battle of Salamis, ang propesiya ng Oracle of Delphi noong 480 BC, laban pa rin sa mga Persians. Ayon sa Pithiya, ang malaking pader daw na kahoy ang magliligtas sa kanila. Nagkaroon ng mga pagtatalo kung ano ba ang ibig sabihin nito, hanggang sa maisip ng isa sa kanilang mga statesman na si Themistocles na baka ang tinutukoy ng Pithiya na wooden walls ay ang mga malalaking barkong kahoy.
Kaya naman naisip nilang paghandaan o ihanda ang hukbong pandagat nila laban sa hukbong pandagat ng mga Persians. At dito ay nagtagumpay sila laban sa mga ito. May mga pagkakataon din naman na halos malito na ang Oracle of Delphi sa naganap na Peloponnesian War sa pagitan ng Athens at Sparta. Bagaman kasi parehong mga Griego ang syudad na ito, ay maraming hindi pagkakasunduan patungkol sa politika at marami pang mga bagay ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan. Parehong lumapit sa Oracle of Delphi ang magkabilaang panig para sa advice bago ang kanilang pakikipaglaban. Bagaman sa mga tala ay sinasabing mas maraming pagkakataon daw na tila pumapabor daw sa Sparta ang mga sinasabi ng Pitiya. Ang Battle of Thermopylae naman, kung saan itong si King Leonidas at ang sinasabing 300 Spartans ay nilagay ang kanilang mga sarili para hadlangan ng mga Persians sa pananakop ng Gresya. Nagkaroon daw ng propesiya sa kanila ang Oracle, kung saan ay nagbabala daw ito at sinabing meron daw isang haring mamamatay at babagsak pa ang Sparta. Mabigat na propesiya at napaka-negatibo nito. Kadalasan kaya lumalapit ang mga mandirigma sa Oracle ay para mabus ang kanilang mga moral kung papabor sa kanila ang hula. Pero sa pagkakataong ito, sa sitwasyon nitong sina Leonidas ay tila iba ang ihip ng hangin. Kaya naman mismong si Leonidas na ang nag-interpret nito bilang kamatayan. Pagkasakripisyo alang-alang sa kapakanan ng estado. At yun na nga ang nangyari sa kanila kung saan ay tinalo sila ng mga Persians. Ang labanan pa nga ito ay sinasabing isa sa pinakapamosong labanan sa kasaysayan. Bagaman masasabing naging sentro ng kanilang paniniwala, ay may isip pa rin natin na maaaring hindi totoo o pwedeng magkamali ang propesiya ng Oracle of Delphi. Bagaman marami pa rin naniniwala dito. Sinasabing ilan nga sa mga pagkakamali ng Oracle ay ang naging hula niya nga kay Haring Croesus, ang pagkatalo ng Athens sa Sparta at ang maagang pagkamatay ni Alexander the Great sa edad nitong 32. Dahil na minsan kumonsulta raw itong sa Alexander the Great sa Oracle, ay in-interpret niya sa kanyang sarili na ang sinabi ng Pitiya ay magiging positibo para sa kanya. Magiging invincible daw siya o tatagal lang buhay, na hindi nga nangyari dahil maaga nga siyang binuwian ng buhay. Nariyan daw ang ilang mga korap na mga priest o yung mga tagapag-relay ng mensahe mula sa priestess o Pitiya. Marami raw sa mga ito ay pakinabang lamang ang gusto. Ang mahalaga ay magkapera o makinabang kahit mali-mali pa ang tinatawid nilang mensahe. Nariyan nga din kasi ang pagbibigay ng mga offer sa Oracle kapalit ng propesiya. So masasabi natin kahit dati pala ay uso na talaga yung pera-pera ang labanan kahit pa sa divine aspect. Ilan naman sa mga nagsaliksik patungkol sa Pitiya kung paano raw nito nagagawang magbigay ng mensahe. Mensaheng nagmumula nga raw sa Diyos nilang si Apollo. Maraming mga nakalap na ebidensya na masasabi raw na humihigop o sumisinghot ng kung anong usok ang mga ito at pagkatapos ay mawawala na nga sila sa kanilang sarili. At dito na sila magdi-deliver ng mensahe kapag high na raw sila. Ayon sa mga eksperto ay pinaghalo-halo raw itong methane, carbon dioxide at ethylene. Pero kung totoong iyon nga ang mga substance, ay siguradong sabog ka talaga at kung ano-ano talagang mga sasabihin mo. First century ng Common Era ay bahagya ng nalaos ang Oracle of Delphi. Ito ay dahil na rin sa napakaraming mga maling-maling propesiya na ibinibigay nito. At sa paglakas naman ng Kristyanismo noong 3rd hanggang 4th centuries, ay tuluyan ang ipinagbawal ng Imperyong Roma sa ilalim nitong si Emperor Theodosius I ang mga paniniwalang pagano. Kaya naman noong 395 ng Common Era ay tuluyan ng isinara ang templo ni Apollo. Sa ngayon ay makikita pa rin natin ng ilang mga bakas o guho ng Oracle of Delphi. At meron pa rin daw mga tao ang naniniwala at nagpa-practice na halos kalintulad daw ng Oracle at Shamanism. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay maaari ka na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell nang sa ganon ay makasunod ka sa mga darating na araw sa iba pa nating mga topic. At muli, maraming salamat sa inyong mga paos at see you
sa next episode. Bye-bye.